Ako si William Harisi ang uluan. 14 years old. 14 years old ka na. Oo. So, as we all know, William is my pamangkin. And superstar to sa aking channel ever since. Proud favorite ng mga tao. Kahit hindi ka tumingin sa camera. Parang Okay nagkwekwentuhan lang tayo dito. Wala rin, walang camera. Ganyan, tayong dalawa lang. Okay. So yun nga, si William is crowd favorite sa aking YouTube. Pero hindi natin siya, lalo ngayon, sobrang laki na ni William, guys. Sinasama ko siya sa vlog ko before, parang 7 years old lang siya, 6 years old. Uto pa siya nun sa akin. Like, kung ano lang sabihin ko sa kanya, susundin niya. Pero ngayon, 14 years old na siya, 3rd year high school, grade 9. So, kamusta naman yung childhood mo nun? Yung sa childhood ko, sobrang saya kasi daming nakakagala lagi. Tsaka na-enjoy ko siya kasi... Dito ka sa akin naman, ha? Ay, dito ba? Sa iba? Parang kwentuhan nga to. Na-enjoy ko siya sobra. Kasi lagi kami nakakagala, pumunta kayo sa nag-swimming. At saka maraming masayang alaala. Nung nasa Kaingin pa? Tsaka dami kong childhood friends na nakasama ko sa childhood ko. Na napakasaya. So, kung anuin mo, masaya ka nung childhood mo? Wala, meron kang mayroon kasi tinatawag na healing inner child. Ikaw, may i-heal ka ba? Wala. Ay, kasi na-experience mo lahat. Wala Masaya akong ka. heal. Ay, nung bata ka, alam mo ba, sobrang maldito mo. Hindi ko alam eh. Kasi ngayon mabait ako eh. Sobrang pangit ng ugali mo dati. Ikaw yung tipong batang iyakin, mahilig, yung pag nangurot, tatakbo. Yung ganon ka. Kaya dati si mama laging stress sa'yo pag narinig ka ng umiyak dahil nasa labas ka. Alala mo yung mga ganon mo? Ay, hindi ko naalala yung mga ganon. Pero yung naalala ko lang yung mga... Nag-aaral ako. Anong grade ka? Daycare yata yun. Daycare nga. Doon na sa Kaingin. Pero ako ay must say, feeling ko, si William, spoiled siya. Oo nga. Ako, spoiled. Di ko nga nakuha gusto ko. Paano hindi mo nakuha? Kung i-compare sa akin, tsaka kala Ate Suzette, kala Kuya Lloyd, sa other, ikaw yung pinaka-spoiled. At tsaka sa yung part na si Mama, mabait. Kasi si Mama dati, sobrang maldita niyan. Ang nakakatakot talaga yan. Legit. Ikaw, wala kang experience ganun kay Mama. Meron naman. Pag galit siya sa'yo, sa amin, walang araw na di galit yun. As in, laging masama yung yung itsura lagi na mamalo. Kaya yung mga kapitbahay kaya natin dati, takot kay Mama. Kasi nga alam na maldita siya, ganyan. Nung nagbablog tayo dati, na-enjoy mo talaga. Sobrang sayo kapag nag-vlog tayo kasi Gusto mo lagi nasasama ka sa vlog? Kasi kapag nag-vlog tayo, panigurado may kapalit yun. Kinabukasan, naalis tayo, gano'n. Tsaka nung bata si William, sabihan mo lang na, Lare, sama tayo sa vlog. Kaya di niya alam gagawin. Nakakatawa yung mga sinasabi mo kasi kahit ikaw naman natatawa ka, di ba pinapanood natin yung mga luma nating video. Nakikringe ka na ngayon? Sobra. Nakikringe ka? Bakit? Dapat proud ka, ikaw yun eh. Ayoko, nakikringe ako. Naisip ko nga, ba't gano'n na gumalaw dati? Like, parang nakakaya siya ngayon. Kasi? Na-realize ko lang na nakakaya yung ganyan. Alam na ba ng mga tropa mo ngayon na nasama ka sa vlog dati? Hindi ka nila alam, di ko nga pinagkasabi yun eh. Bakit? Dapat proud ka. Ayoko sabihin, gusto kong makita na lang nila, mapanood, ganun. Gets mo? So, hindi mo na kayang gawin yung ginagawa mo dati? Hindi na ako masyado comedy ngayon. Ay, ano ka na? Ano ka na? Wala na akong maisip, like na lang ako, normal person. Dati kasi nakakatawa. Nakita mo yung shinare ni Kuya Luis, di ba? Yung about Mother's Day. Oo. Lahat talaga ng sinasabi mo talaga. Before, hindi ko siya nare-realize. Sabi ko din uno, ang tabi naman may gusto kay William, may parang babaw naman tingnan, ang asim-asim tingnan sa video. Pero na pinapanood ko nito lang, sabi ko, nakakatawa nga si William kung ano yung mga sinasabi mo. Hindi ni-scripted, guys. Ano yun? Siya talaga yun kung ano lumabas sa bibig niya. Parang yan, tawag dito? Tawag dun intrusive thoughts mo yung mga sinasabi mo. Katulad nung Mother's Day, sabi niya,
sana wag niyo pong laging pagalitan yung anak niyo. At wag niyo laging pigilan kumain kasi dinadayet siya ni mama before. So nakakatawa talaga yung mga sinasabi mo dati. Kailan mo na-realize na hindi ka na ganon? Paano yung sinabi mo, ay, parang ano na ako, medyo mag-upgrade na ako, matured na yung galaw ko, yung mga sinasabi ko. Actually, ano yun eh. Di ko naman malayan na nagbabago na nga. Pero nung ngayon naisip ko, nagsimula yung mga pagbabago na di na ako gaya ng dati, nung mga late 2022. Late, nang paglipat na natin dito sa Cavite. Oo. Kasi nagbabasketball na ako nun, may nare-realize na ako nun eh. Alam nga naman, ganoon pa rin ako gumalaw, parang isip bata. Alam mo ba, si Kuya Lloyd, akala niya dati magiging bading ka. Ayun ang di ko alam dati. Sabi ni Kuya Lloyd sa akin, magiging bading yan si William. Kasi pag nakikita ka nga ni Kuya dati, yung bigla kang kumikembot. Bigla kang kumigiling. Tapos yung pananalita ko. Pero feeling ko, baka dahil ang dami nga namin bakla sa kaingin, tsaka si Kuya Lloyd pa, feel ko, baka na-adapt mo lang din. Pero sabi ni Kuya Lloyd agad dati, bakla pa yun si William. Sabi niya, wala lang natirang lalaki sa atin. Sabi sa'yo ni Kuya yun dati. Kaya dati, akala ko din magiging bading to. Though, medyo bagets pa kasi talaga. Pag mga bata daw kasi talaga is, parang nag-aano pa siya, adjust pa sa movements, ganyan-ganyan. Tapos di ko na din namamalayan, nung nag-aral ako nung 2023, doon na siya nag-start din pumayat. Kasi basketball na siya. Oo. Tapos, yung time din na yan, ay hindi ako masyado nagbablog na, di ba? Kaya nga. Kaya yung iba, nagulat din nung 2023 after that na, ang laki mo na daw, ang payat mo na daw. Tapos, nung una, hindi ko pa na-realize. Siguro na-realize ko lang na, ka na talaga. Nagulat ako na, 14 ka na, last year. Nung tinanong ko kung anong grade niya, ang nasa uto ko kasi, nasa elementary ka pa din. Legit. Legit ba? At saka yung napansin mo dati sa vlog nung mga late 2022. Yung pinanood natin na ayaw kong sumama. Kasi nga, nahiya na ako nun eh. Ewan ko rin kung bakit eh. At saka before, pagkasama ko si William sa vlog, ang taas talaga ng views. Kaya dati pag alam mo ba yung last video ko, shoot tayo, lika dito. Either ipaprank ko siya, o kaya kung anong gagawin namin. Basta, kasama ko lang si William sa vlog ko dati, mataas. Na para bang. At saka natutuwa ko dati, hindi naman ako na-hurt. Kasi, yung most na nanonood sa akin before talaga, mas love si Mama and si William. And mas okay yun sa akin kasi syempre love nila yung family ko. And at the same time, kung di nila ako masyado bet, at least bet nila si Mama at saka si William. So, kahit pa paano, meron pa din silang ways para manood ng vlog ko. Ay, nakatawa yun si William tsaka si Mama. Actually, di ba nagbablog-vlog ako sa Facebook Reels din. May mga nag-comment doon na, ayan na ba si William? 2 years lang akong di nanood. Ang payat niya na. Ang tawag kay William is online pamangkin. Kasi sa mga OG talaga nanonood sa amin, lagi ko kasi ito sinasama sa vlog. Kahit sa vlog ni Kelly, di ba nasasama ka din? Oo, lagi, kahit di naman ako sama, gusto ko sumama lagi. Oo nga, ganun nga dati. Tsaka nakakatawa ka talaga, in fairness. Feeling ko nakuha mo yung humor mo sa nanay mo. Kasi guys, yung nanay nito is nakakatawa din talaga. Parang si ate sa set din yan. Feeling ko nasa lagi kasi talaga natin yung mga bruhilda na Kaya parang ganong attitude yung parang babaeng bakla, ganyan. Ganun yung mama niya kasi. Tapos si William, nakuha niya siguro yung ganung ugali sa mama. And speaking of your mama, nung bata ka, ang alam mo ba talaga kung sino yung mama mo? Hindi. So, nung bata ka, ang alam mong mama is si Mama, yung mama ko. Oo, si Lola. Kailan mo lang na-realize na lola mo lang pala siya? Late na, mga yan. Ilang taong ka? Pina-process mo sa utak mo na, ay, lola ko lang pala to. 2018 yata o 2019. Ilang taong ka na? Mga 8? Mga yata. 8 or 7. 9? Alam mo na yon agad? Oo. Wait lang. In-explain ba sa'yo ni Mama na, ito yung mama mo? Di ba nga, nung umuwi si Mama at dati ng 2015, doon na sinabi ni Mama na na hindi yung mama ko. Pero di ba, tiyatawag ko pa rin siyang ate. Ang nakakatawa doon guys, first time umuwi ng mama niya dito sa Pilipinas uli. Kasi nung pagkapanganak ng nanay niya dito, nag-ibang bansa agad yung mama niya. So 2015 umuwi, 4 years old si William noon. Pagdating ng mama niya, sabi niya, "Hello ate." Tawa talaga ako ng tawa. Ate tawag niya.
tas hindi ko din naman alam na in-explain pala sa kanya ni mama. And ayun, after doon ka na ito pala yung mama ko. Oo, pero ano, parehas ko lang silang tinatawag na mama. Kasi doon ako nasanay eh. Di ako si mama mo. Hindi nga ako sanay na tawagin siya lola. Ewan ko kung bakit. Pero ikaw, Oh. hindi ka naman nasabi niyo, hindi ka naman ng bata na, hindi, gusto ko si lola lang yung mama ko. Dumating ka ba sa ganung point na, ayoko, ito nagpalak sa akin, ito mama Parang ko. natatandaan ko, gusto ko sa mama mo lang. Kay lola. Ayoko sa mama mo. Kasi si mama kasi dati masungit sa akin eh. Ay, masungit pa siya sa'yo? Oo. Nung kinuha yung card mo, grabe kong binugbog ako dati. Ay, totoo ba? Napalo ka ba noon? Pinalo ko. Kinuha yata card mo nun o Christmas party nyo. Yun. Pinalo ko, tapos pag uwi, nakagalit si So, noong 2018 ka, alam mo na kung sino talaga yung mama mo. Hindi ko sure kung 2018 o 2019 yun, pero alam ko na. Tapos, parang okay lang sa'yo. Hindi ka naman na parang, ayoko. Hindi naman na-hurt. Oo. Okay na naman sa akin kasi minsan na naman umilis mamakat eh. Pero, Oh. may banding kayo ng mama mo. Ikaw, nung childhood mo, kung maalala mo, may banding ka. Parang, pag naisip mo yung mama mo, eto may banding kami before. Oo, 2021. Si mama mo. Ay, 2021 nga. Bakit umuwi ba dito yun? Sa call. Ano nang ginawa? Nag-usap kami, nagtawanan kami sa call. Kasi nga, yung inaasar ako, crush ko daw si ate sabihin ko ba? Hindi. Sino ate? Namboy sa kainin. Tate Weng? Hindi. Sino? Yung ni Kuya Kulas. Ate Isa? Oo. Bakit crush? Siniship ako doon, kahit ayaw ko naman. Yun, nagtawanan kami noon, banding kami. Tapos, yun lang. Ikaw ba, growing up, masama loob mo sa mama mo? Hindi. Lang tinatanong ng masamang loob eh. Okay na naman sa akin. So, okay lang sa'yo kahit di mo siya nakasama nila. Okay ka. Oo, okay lang. Pati nga si Papa, okay lang eh. Hindi ko naman... Mamaya natin mag-usapan yung papa. Sa mama mo. Mamaya na ba yan? So, okay, wala ka naman yung, hindi niya ako nilagaan, iniwan niya ako. Wala kang gano'n. Wala, okay nga lang sa akin kahit di sila magpadala eh. So, wala kang gano'n. Kasi yung iba kung yung ibang bata kasi pag hindi nila nakasama yung real mother and father nila sa paglaki, medyo hindi sila close talaga. May mga ganong instances. And doon ako actually nagulat kay William kasi parang once niya palang na-meet yung mama niya ng personal. Tapos pag nakikita ko yung message niya tsaka ng mama niya, nagugulat ako, nag-I love you siya. Tapos, alam mo yun yung hindi siya nahihiya na maging sweet sa mama niya, even though wala silang parang connection na growing up, may memory siya. Unlike kay mama na nanay. Pero doon ako nagugulat kay William. Kaya ang sabi sa kanya, nag-I love you dyan sa mama mo? Bakit? Kasi syempre, parang kasama na yun doon. Kasi nga, masarap daw sa magulang pag sinabi mo yung I love you. Kaya I love you, para next, mapag-usap pa ulit. Showy ka ng feelings. Oo, showy oh. Ayoko nang nagtatago. Kunwari, may gusto kang nararamdaman or sabihin, sinasabi mo talaga. Isa din yan sa napansin ko sa'yo. Medyo. Paano medyo? Minsan sinasabi ko, minsan hindi. Pero mostly, nakikita ko sa'yo talaga, sinasabi na broadcast mo talaga, for example, magti-thank you ka. Oo. Kaya mag-I love you ka, ganun. Ano ka talaga, showy ka ng mo? Oo, lagi ako nag-thank you. Ayun, tinuro sa akin ni mama eh. Mama, sino mama? Mama mo. Di ba pati ako nalilito? Hindi ka ba sinabihan ng nanay ko na, wag ka dyan sa nanay mo, hindi ka niya tsaka wag ka dyan sa tatay mo, wala naman, hindi niya ba siniraan mama mo? Hindi, wala. Pinapapili nga ako nun eh, dati, nung bata ako. Kung kung kukunin daw ako, saan daw gusto ako sumama. Sa papa ko ba daw o sa mama ko? Sabi ko, kay mama, syempre. Sinong mama? Mama Kat, sa atin kasi. Sa ating, kung dito ba daw ako o dun sa father side ko, yung parang ganun. Sabi ko, gusto ko dito. Tapos tinanong ako kung bakit daw. Siyempre, sabi ko nun, sila yung nagpalay sa akin. Ayun yung sinabi ko.
Gets mo? O, next, may question pa ba? Okay, so basically, to cut the story short. Oh, Sa ngayon, yung connection nyo ng mama mo, close kayo ngayon. Ikaw Oo. sa masasabi mo. para sa akin, close kami ngayon. Nag-call nga kami nung nakaraan eh. Oo nga sabi mo, isang oras. Umabot kami isang oras. Ano pinag-usapan niya? Ano lang yun, parang nangamusta. Ewan ko, kahit nangamusta lang yun si mama, ewan ko ba't ganun humaba. Kasi nga, nag-uusap kami, ewan ko ba't humaba na ganun katagal. Quality time yun, kumbaga. Close na kayo? Oo, kasi minsan lang kami Kunwari, mag-usap umuwi eh. siya sa personal, hindi ka na mahiya. Hindi na, okay lang. Kasi dati, nahiya ako, bata pa ako nun. Hindi ko naman kasi kilala si mama at dati. Pero ngayon, kilala ko naman, okay lang naman. Eh, paano pag sabi niya, kukunin na kita dyan sa lola mo? Parang posible naman mangyari yun. Ah, parang imposible. Tatay ko posible pa, pero kay mama, hindi. Okay, speaking of your father naman, sa father side mo naman, Oh. paano mo naman nalaman kung sino na yung tatay mo? Kasi syempre, pag nung bata ka, si mama lang naman yung meron ka, tsaka ako. So, paano mo nasabi na, naghanap ka, ito muna, naghanap ka ba ng tatay? Hindi ako Kay mama? Hindi ako naganap kasi yung parang naging tatay ko na rin, yung tatay mo, si Lolo Dario. Ah. Gets mo ba? So, basically, ang utak mo talaga, sila yung real mother and father mo. Oo, dati. Kailan mo lang nalaman kung sino yung tatay mo? Ilang taong ka? Ano yun? 2016 yata, nung umuwi siya, yung pumunta sa bahay, o 2017. Mga ganun yun eh. Nakamotor pa nga siya nun. Kasi, tumawag kay mama. Kay mama, yung lola mo. Parang naalala Ay, ko. Parang naalala ko, nung pumunta siya sa bahay nun, alam ko, tinakot kita na kukunin ka na ng papa mo, nung ka na sa Isabela. Di ba, umiyak ka pa nga nun? yata. Kasi lagi namin panakot dito, kunin ka na ng tatay mo, uwi ka na doon sa Isabela. Lagi siyang umiiyak dati kasi ayaw niyang sumama. So, pinakilala, biglang pumunta sa bahay natin yung papa mo, kwento. Di ba, tumawag kay mama na pupunta daw siya dito. Nun, kakatapos na namin magtutulin ni mama nun. Tapos may tumawag sa cellphone. Kasi nga, si Papa kasi, usually, tumatawag siya kapag magpapadala ng pera. Gets mo ba? Dati. Ayun na, tumawag, tapos sinabi, pupunta daw dun sa Kaingin. Tapos yun, sabi ko, ay we, sino yun ma? Yun, gawanan pa ako. Tapos yung, ayun na nga, umuwi na si Papa. Naghugas pa ako ng plato noon, tapos may nagulat ako. Di ba may bintana doon sa Kaingin, yung maliit? Sa kusina. Oo, may nag-park na lalaki. Di ko kilala, syempre. Pero yung itsura ko ngayon, kamukha niya, pero mas pogi ako doon. Basta yun, may nag-park sa doon. Tapos ako naman, nagmadali, nagugas agad daw ng kamay, tapos tinawag ko si mama. Kasi nahiya ako, di ko namang kilala yun that time eh. So, nung nakilala mo na yung papa mo, nung na-meet mo ng personal, natanggap mo agad na siya yung papa mo, ganun? Oo naman, natanggap ko naman. Agad. Hindi ka natakot? Hindi mo natakot. Kasi nga, naipagkwentuhan din naman, naipag-uusap, ganun. Hindi ba sinabi na kukunin kita dyan na? Wala siyang sinabi kahit isa. Alam namang may sabihin agad. Paano kung nung time na yun sinabi na kukunin ka? Baka natakot, baka umiyak na ako nun. Ayaw mo ba? Ayoko sumama. Saan ka lang? Dito lang, sa mother side lang. Paano kung sinabi kasi, syempre sila naman mag-asawa magdi-decide nun. Paano pag sabi niya kukunin ka na? Kasi malaki ka na, ganyan. Kaya nga, di naman mapayag si mama at nun, ano yun? Paano kung pumayag? Parang imposible pa sa bato yun. So basically, sa father side mo naman, okay din yung connection niyo. Okay na naman. Pero yung Close din ba kayo ng papa mo? close kami yung papa. Lagi, ganito kami nun eh. Ay, dikit din kayo? Parehas na sila yung mama. Wala ka din sama ng loob sa papa mo? Wala. Okay lang sa akin. Wala, hindi ka naman naghanap talaga ng presence ng mother and father side mo growing up? Hindi ako naganap. Meron naman nag-fulfilled eh. Sino? Kayo, syempre. Kayo ni mama. So basically, okay. Ang galing mo, wala kang sama ng loob. Wala. Okay lang yun. Kahit nagkulang sila dati. Pag lumaki na ako, okay na naman. Kasi guys, sa father side niya, may mga, alam mo ba yan?
Ano? Na may iba kang kapatid? Oo, meron akong ibang kapatid. Alam Sinabi ko. naman nata sa'yo ng papa mo yun, Oo, sinabi. Sabi nga eh. Sabi, dati nung bata ako, niyaya ko ni Papa. Tara daw, magbakasyon daw ako doon kasi daw, andun daw yung mga ibang kapatid ko. Tapos ako, ayoko naman. Kasi di ko hindi ka din sumama ang loob mo doon. Hindi, okay lang naman sa akin. Ay, hindi mo may iba akong dinamdam na, bakit may ibang kapatid sa ibang nanay? Alam mo ba, gusto ko nga magkaroon ng kapatid ngayon eh. Kahit sa ibang tatay man lang o sa ibang nanay, okay lang sa akin. Sabihan mo si mama. Ayan, meron din eh. Basta may kapatid ako, boy, okay lang. Ang galing mo naman, hindi ka na gano'n ng sama ng loob ever since. Nag-I love you ka din sa papa mo. Oo, syempre. Alam mo ba, mas love ko Sino si mas Papa. close mo? Sino mas close mo? Mama mo, papa mo? Papa ko. Ah, mas close sa papa mo. Oo, ewan ko, pero mas love ko si Mama. Ay, si Papa eh. Napanood to ng nanay. Pero si Mama, love ko rin naman, syempre. Bakit mas mahal mo papa mo? Kasi si Papa kasi lagi nagpapadala yun eh. At saka lagi kami... Logi ba? Hindi kasi kapag nagpapadala siya, nakapag-usap kami lagi. Eh si Mama at kasi natawag lang siya paminsan-minsan kapag may oras siya. Gets mo ba? Si Papa, kunwari, kahit wala pa siyang sahod, nag-uusap kami. Nag-chat siya o di kaya natawag siya, ganun. Eto pa, nung paglaki mo na, aware ka ba na minsan, hindi nagpapadala papa mo, mama mo, ganyan, na-hurt ka? Hindi. Kasi andyan ka naman eh. Sugar mommy. Sugar mommy yarn. Ay, hindi din sa loob mo na, ba't di ka nagpapadala? Wala ba kang wala kang ganang isip nung time na yun? Wala, okay lang naman sa akin. Kasi kahit wala namang pera, binibigay pa rin si Mama. Si Lola. Gets mo? So basically, 100% okay ka sa kanila talaga. Kahit hindi sila yung kasama mo lumaki. Okay lang. No hate. Kasi kasi pamilya ko pa rin naman sila eh. Gets mo ba? Ang galing. Actually, doon ako nagugulat din kay William. Kasi nag-expect ako na baka hindi niya, syempre, i-consider as mother at father yun. Pero, ikaw, bongga ka. Kaya nga. Tanda ko paano nagka-almoranas ako. Huwag na natin ikwento yung mga ganong bagay. Pero, ayun nga, for example, may mga ganong Yung scenario. ganun. Kita mo naman nun, di naman nung nagalit nun eh. Ikaw lang naman nagsabi nun. Kung ako sa'yo, kung may ganyan ako, baka nagalit ako. Kasi minsan, hindi ko na i-disclose yung mga reason kung bakit ako nabibisit sa nanay nito tsaka sa tatay nito. Pero, ako sa side ko, sabi ko, alam mo kung ganyan nanay tsaka tatay ko, magpapalit na lang ako. Pero siya wala. Nagugulat ako, nag-I love you pa din siya. Okay pa din siya. Hindi ka talaga nagsatanim na sa loob. Sino bang ganyan hindi sa ganyan sa family lines? Pili ko si Kuya Lloyd. Tsaka si Mama din. Si Mama matalak lang naman yan eh. Pero, parang ganun din. Ako kasi medyo nagdadamdam ako sa mga taong, lalo pag sa malapit sa akin, tapos gaganunin ako. Oo. So maybe, gusto ko matutunan yung ganyan mong traits. Kunwari, meron akong kaaway. Parang okay lang sa akin. Parang kaibigan ko pa rin sila. Kunwari, kaibigan ko, may ginawa sa akin di maganda. Kunwari, siniraan ako. Okay lang, no hate. Pero, hindi ka nagtatanim yung sama ng loob. Hindi. Okay lang. Papatawad ko lang din sila. And sabi nila, ang daming nagsasabi na paglaking lola talaga, mafe-feel mo na love ka. Madaming nakaka-relate dyan. Sa mga lumaki sa mga lola dyan, for sure, agree kayo. And ikaw personally na naka-experience na lumaki sa lola. Ako kasi hindi ko na-experience eh. Ikaw as laking lola, masasabi mo bang mapagmahal talaga paglaking lola? Spoiled? Oo, syempre. Kasi love ako ni Mama. Paano mo na ramdaman or nasabi na love ko talaga ni Mama? Kapag may gusto kong bilhin, kapag may pera siya, sige, sasabihin niya, sige, bilhin mo na. Kunwari, sa sapatos, kapag may pera siya, bibilan niya ako. Ano yung times na sinabi mo, mahal na mahal talaga ako ni Lola? Yung ginawa niya sa'yo na, ay, lalabot talaga ako ni Lola. Yung napaganon ka na parang na-touch ka. Dati, nung umuwi si Mama at nung binugbog ako, Tapos na kay Lola. Kasi, syempre, naabutan niya pa eh. Nung pauwi na kayo, andun na siya pauwi na eh. Like, kunwari, binugbog mo ako ngayon. Si Mama ngayon, andun na sa kanto, gets mo ba? Ayun, naabutan niya, inawat niya syempre. Nagalit siya sa tunay kong mama.
Gets mo? Na-touch ka nun. Oo, syempre. Kahit sino mo ipagtanggol matatouch ka Yun lang yung memories, ano mo. Ano ba mga good memories mo kay mama? Ngayon, sa una lang siya ayaw niya. Kunwari, ayaw niya, pero gusto niya rin naman pala. Kunwari ganito example lang to, pero in the future, malay mo. Kunwari ngayon, eto dati, sasample lang ita. Dati, ayaw niya ng aso, di ba? Pero kapag andyan na, parang natatanggap niya rin naman, okay lang. Wala kasi Gets siyang mo? choice. Kaya nga, pero kapag nandun na naman, mahal na mahal niya. Gets? Ito pa guys, feeling ko talaga, sabi ko, like ko tong sinasabi kay William din. Sabi ko, mahal na mahal ka ni mama, no? Feeling ko nga mas mahal ni mama si William kaysa sa akin eh. Oo. Legit, guys. Kasi, napapansin ko din talaga, basta pag si William magsabi, go yan si mama. Walang dalawang pag-iisip, go yan basta si William. Tapos lagi niyang, for example, mag-aaway kami nitong dalawa. Si William pagtatanggol nito talaga. Kahit ano mangyari, nasa ganung level si mama. Sinasabi ko din kay ate, sabi ko, alam mo, malaman ni mama si William. Especially ngayon nitong lately. Naramdaman mo malaman ni mama talaga si William. Katulad nung nagbohol, binigyan ko ng pera si mama. Ito naman, bibigyan din siya 500, parang daw kasama. Yung mga ganon, tsaka kapag may alis si William, alam mo yung asikaso talaga si mama, nang di nagre-reklamo, ganyan. Gigising, no? Gigisingin siya, asikasuhin siya. Bini-baby pa din siya, guys. Kahit 14 years old na siya. Sasandukan ng pagkain. Nasa ganong, level si mama kay William. So, pag mga ganon. Pero alam mo, na-realize kong mas favorite to ni mama kumpara sa'yo. Bakit? Kasi naman dati nung bata ka, kapag may ayaw niya nung may sasabihin ka sa kanya na kunwari, maaga alis mo. Syempre, nagagalit siya sa'yo dati kasi aga-aga niya magigising. Tapos pag sa'yo, hindi. Oo. Ewan ko nga, nagtataka nga ako kapag minsan, sinasabi ko, maalis ako dito bukas sa bahay, alas 5. Tapos magugulat siya, ay, saan ka pupunta? Tapos, tapos sasabihin niya, sige, mag-alarm ka. Feel ko, kaya love na love ko ni mama kasi only apo. Kaya nga. At saka sweet kasi ako. Gets mo ba? At saka ito, pansin ko lang din nung lately lang, di ba nagtalo tayo lately? Parang ako kinampihan ni mama, pero okay lang. Gets mo ba? Mas love nga siya ni mama. Wala, natanggap ko na yun. Pero, inside joke ka naman ni William, mga agaw ka ng mama. May kapalit naman ng biro doon. Sinasabi niya wala daw akong tatay. Sinasabi niya wala akong tatay. Nasar mo ko eh. Pero gano'n lang yung mga banding namin, guys. Ano lang yan, sa amin lang dalawa yon. Pero ito ang maganda naman sa amin ni William. Since bata siya, close na kasi talaga, di ba? Nakikita niyo naman sa vlog yan, kung gaano kami ka-close. Pero ngayon, paglaki niya, close pa din kami. Oo. Lagi ko kasi ito binibisit eh. Tapos pag nabisit siya, ako naman yung mabibisit. Alam niya din kung paano ko mabisit. Ganon din ako sa kanya. As in, hindi nagwagi yung closest namin before, nung bata siya, till now. Close pa din kami. Si kapag nabibisit mo ako, nabibisit din kita eh. Alam mo kasi kung paano ka bisitin eh. Ako din. Kunwari, asarin kita. Hindi yung asar na tagos hanggang buto. Kasi alam mo ba guys, ang nakakatawa sa amin, sobrang chaotic kasi namin itong dalawa ni William. Sobrang ingay namin. Simula umaga hanggang gabi ang ingay-ingay namin. Tapos si mama lang, tatlo lang kami dito, di ba? Tapos si mama laging stress sa amin. Meron kasi kami meron kaming harutan dito na pisikalan. Kasi nga, minsan OA din talaga yung namin ni William. Harutan namin. Minsan may gumagano na sa bahay. Tapos minsan, sasakalin ko siya, susundukin niya ako, tapos sisigaw ako, Mama! Para kaming bata pa din ni William actually, pag naghaharutan guys. Di ba? Para akong isip bata, 22 years old. Kaya si Mama, laging, buti na walang high blood si Mama. Kasi lagi talaga siyang, meron pang time na, pinipigilan ko siya kumain ng pandesal. Kasi kakakain niya lang. Kakakain niya, mamaya na mo, ubos. Nakita ni Mama na nag-aabulutan kami ng pandesal.
Si mama, pinato yung pandesal. Sabi ko, ano ba, nakikisali ka sa banding namin? Yan, kagawan kayo! Maganon yung mga, isa sa kambat na i-stress din sa amin talaga si mama. Kasi minsan, OA talaga banding namin. Kaya nga, sabi ko kay mama, pag alis niya dito, yes, magsusuntukan kami araw-araw ni William. So, ayun, hindi yun yung maganda din sa amin. Hindi nagbago yung closeness namin ni William. And, ayun, hopefully, hanggang pagtanda niya. Kasi for sure, the end of the day, kami lang dalawa magkakasama. Pagtanda. Eh, di tayo sure. Magkaibang bahay na pala. Baka kunin ka ng papa mo. Wala, ayoko. At saka si mama, lagi kami sinasabihan na, si mama kasi yan, alam mo yung mga typical na yung pag ako namatay ha, ganyan, ganyan mag-away, ganyan. Yung bahay, napakadumi daw. Baka daw uurin daw yung mga hugasan. Oo, may mga ganong pa si mama. Kaya hindi pa pwedeng mamatay si mama kasi hindi pa kami ready for that. So, aabot pa siya ng 100 years old. At wala na siya magagawa. At saka si William, lagi niya minsan, nagdi-deep talks din kami nito ni William. Sinasabi niya, sana tito, pag successful na ako, boy pa si Lola. Kaya, Diba may mga ganun kami? Kahit naman kenkoy kayo madala mo, may mga ganun din kami. Tito, sana pag tapos na ako mag-aaral, buhay pa si Lola nun. kaya nga. At saka inaano rin, baka nga wala ka na rin nun eh. Siyempre Bakit ako ko, nadama? sana pag nag-success ako, andyan pa kayo lahat. Para gumana tayo kahit saan natin gusto. Gets? Kunwari, Japan. Hindi, go, Japan tayo. Ikaw na yung sugar daddy. Tsaka lang yun minsan may time na sinabi niya sa kanya, dito pag successful na ako, bibigyan kita ng bahay. May mga ganun-ganun na si William, guys. Hindi naman kami laging suntukan lang. Lalo pag lagi kasi kami magkadikit nitong dalawa. So may mga iba't iba kami mga pinag-uusapan, no? And ayun, nag-open up din siya sa akin, open up din ako sa kanya. So we don't judge, we listen. Kahit yung mga guys, mga ko sa buhay, alam niya, nakwento ko na, kasi nung na-hospital siya, wala kami pagkwentuhan. Kaya nga, boring. Nakakantok, tapos wala pang signal. So, ayun, nasa ganong closeness kami ni William pa din hanggang ngayon. Sila din ni mama, ganun din, ako din, same kay mama. And, ayun, siguro yun yung maganda na build namin since bata pa kami hanggang ngayon. Kasi yung iba, di ba, nawawala yung closeness pag lumaki, ganyan. Oo, kaya nga. Tsaka si William ngayon, bumait siya. Compared nung bata siya. Nung bata nga kasi siya iyakin to. Tapos, maldito. Nanununtok, ganyan. Ngayon, bumait siya. Siguro nung mga 2023 or 2024, bumait siya. In fairness. Alam mo, suntukin kita, malakas na ako sumuntok ngayon. At saka ngayon, for example, galit talaga siya sa akin. Inis siya. Kasi for example, din ako sa kanya, galit din ako sa kanya. May mga time siya yung aambahan ako, yung ganon, yung parang susuntok niya talaga ako. Sige, subukan mo. Sabi niya, pasalamat ka, tito. Sabi ko, hindi, kahit di mo ako tito, suntokin mo ako. Ganon siya. Meron siyang boundaries talaga sa lahat. Kay Ate Suset, bakit takot ka pa din ngayon kay Ate Suset? Di naman ako natatakot kay Ate Suset ngayon eh. Pero syempre, siya eh. Tita ko siya eh. Syempre nakakatakot din yun. Pero, kumbaga re-respetuhin ko, syempre, kunwari, pagalitan ako, okay lang. Pero natakot ka talaga kay Ate Suset simula bata ka, no? Oo, natakot ako. Parang pag nandyan si Ate Suset, di ka makagalaw. Kagagaya nung hinatid natin si Mama. Dito na ako Kahit magsalita. hanggang ngayon, guys, pagkasama niya si Ate Suset, di siya nagsasalita, di siya umiimik, hindi siya nagsasalita kasi baka may masabi siyang mali, tapos pagalitan siya. Kaya nga sinilala ko, sabi ko, Tiset, takot pa din yan sa'yo. Kaya nga Hindi mo agalaw. Siyempre ba naman kasi nung bata ako, kahit di naman inaantok, pinapatulog ako. Kaya ito ang sinasabi ko sa'yo. Lahat ng mga naranasan mo, mababait na sila lahat. Si Ate Suset, bumait na. Si Mama, bumait na. Si Kuya Luis, di mo naranasan kasi favorite ka ni Kuya Luis. Si Kuya Lloyd din, hindi mo na naranasan talaga yung mga nila. Ako, nung bata talaga ako, tatlo yan sila, si Ate Jing, si Kuya Luis, si Ate Suset, Kuya Lloyd. Yan laging nagagalit sa akin. Ang pinakagalit lagi sa akin dyan, ilarang ko ha. Si Ate Suset, I think si Kuya Lloyd. Tapos last si Kuya Luis. Ang pinaka-close ko, ang pinaka-gusto ko sa kanila ng bata ko si Ate Jing. Kasi siya lagi tagapagtanggol ko. Kaya yung ngayon, si Mama, mabait na yun sa'yo. Dati,
Basta, parang dragon yan si mama. Parang pinaglisi sila sa sama ng loob. Sa sobrang mainitin, magagalitin. Ganon, level. Tsaka si Ate Suset din, sobrang ano din yan, strict yan dati, yung patulog-patulog. Naranasan mo, wala pa yun. Dati walang nagagawa si mama sa akin. Kahit, kulari patulog na kasi, wala siyang nagagawa kay Ate Suset. Ano ba dati nung ano? Kaya talaga natakot ko kay Ate Suset eh. Nung ano, nag-chill lang ako sa bahay, pinababa ako, mag-aral daw ako magbasa. Pinagbasa ako kahit ayoko. Tapos binantayan ako, tapos kapag may mali, hanger, ano yun? So, doon, na-try ko doon, napaload ako sa asin. Kay Lloyd naman, anong memories mo kay Lloyd? Wala namang nakakatakot na na memories. Pero puro masaya lahat. Close ba kayo ni Kuya Lloyd? Matakot ka din sa kanya? Close naman yata kami, di naman ako natakot kay Tito Lloyd eh. Kasi mabait naman si Tito Lloyd Ay, eh. Kuya Lloyd, oh. Mabait si Tito Lloyd ah. Tsaka si Ate Jing. Tsaka si Tito Luis. Para sa akin. Ay, si Ate Suset, wag na lang. Mabait din. Ate Suset! Sending. Joke lang, mabait din yun si Ate Suset. May stricta lang talaga yun si Ate Suset. Aware ka ba na sikat si Kuya Lloyd? Nung time na Dati? yun? Oo. Aware ka na sobrang sikat niya? O hindi? Para sa akin, oo. Kasi nagtataka ako dati. Kahit sino naman, may nagpapapicture. Gets mo ba? Pag naalis tayo. Yun, kaya na-realize ko, sikat siya. Kasi may idol ako dati sa YouTube eh. Nung bata ako. Tapos? Kilala mo yun eh. Pinalala mo pa sa akin yun eh. Bon Ordona? Oo, tsaka yung isa pa. Sino yung isa? Prankster. Ah, yung Jamil. Oo. Favorite niya nga yung Jamil. Dati. Mga prank. Kaso nga ngayon kasi wala nang Jamil eh. Meron na, nag-vlog ulit si kami. Pero yung mga old vlogs nila, wala na yung mga prank. Message mo na lang kay, kay mama, na nagpalaki sa'yo. Message ko kay mama kung mapapabuhay niya. Tsaka sana kapag dumating na yung araw na successful na ako, andun pa rin sila, kayo. Tsaka yung dumating na araw na successful na ako, syempre dapat malakas pa si mama. Kasi baka din niya kayanin yung mga gala eh. Like, kunwari, katapos lang gumala sa ibang bansa, magbuburakay naman, yung mga ganon. Gets mo ba? Ganun yung mga fantasy mo. Oo. Tsaka gusto ko yung pagdating ng araw, chillax na lang kayo dyan. Yun lang yung message mo kay mama. Oo. Tsaka sana mapapabuhay niya. Message mo naman sa totoo mong mama. Sa totoong mama, wala akong maisip eh. Kasi parang nasasabi ko na rin sa kanila lagi. Ano nga, sabihin mo. I love you. Tsaka sana umuwi na si mama, tsaka magkabati na sila ni baba. Alam mo ba, yun yung hiling ko dati pa eh. Ay, ayun nga, gusto mo family mo? Oo, syempre. Totoo ba ikaw? Gusto mo complete family kaya ganon? Oo. Nakita mo naman, ikaw yata dati nakita mo yun eh. Yung sinabi Ngayon yata ko lang sa'yo nalaman yun eh. yun. Na gusto mong complete family. Oo, gusto ko talaga complete. Kasi gusto ko complete Until para now? masaya. Oo. Kasi isipin mo naman, kunwari. Eh di nalulungkot ka na, hindi kayo kompleto. Hindi naman ako nalulungkot. Okay Pero lang gusto naman mo lang? Okay lang naman siya sa akin, pero gusto ko. Yung ganon. Message mo sa mama mo, dali, sabihin mo. Yung sana magkaroon na ng kapatid. Tsaka sana si Mama Kat, umuwi na siya kasi gusto ko may kasamang magulang pag lumaki. Saan Yung siya mga uwi? ganon. Dito. Sa Basta papa mo ganun. naman, message mo sa papa mo. Si Papa, mag-ingat siya lagi diyan sa gubat kasi sundalo yun eh. Ay, gubat. Tsaka nakakatakot ko yung mga trabaho nila. Isipin mo naman, at saka mahirap, pero dream job ko rin yung trabaho ni Papa. Gusto ko rin magsundalo. Kasi alam mo yun, ang sarap kaya magtanggol ng mga inaapi, yung mga ganun. Taray si Tanggol. Tanggol lang atake mo. Oo, gusto ko ng ganun. Yun lang yung message mo sa papa. Oo. Yun lang ang ating episode for today's Episode 1 yata. episode 1. Yun, Sana episode masundan. 1. Ang next guest natin dito, malalaman pa natin kung sino ang mga next guest natin dito. Pero hopefully, masundan natin to. So thank you so much kay William for this wonderful conversation with him. And for sure, mas nakilala niyo siya ngayon na mas malaki na siya. Kasi nung bata siya, pa siya eh. I mean, he's still young pa din naman. Pero, at least yung different version William na ngayon yung nakikita nyo. Kasi wala na yung William na makulit, na maasim, na uto-uto.
wala na guys. Ano na Wala siya, na mahihain yun. na siya ngayon dahil nga malaki na din siya. And ganun talaga ang buhay. Pero at least meron tayong mga vlog na mapapanood mo yung old self mo doon na kung paano ka mga pinagagawa mo before. Kaya nga. Yun talaga ang pinakamagandang purpose ng vlog. Parang meron kang babalikan anytime soon pag, wala, ito pala yung time na ganito, ganyan, ganyan. Kaya yun yung mga advantages ng mga vlogger talaga, yung mahilig and sentimental value. So, meron silang mga babalikan ng mga videos nila. So, thank you so much. Meron ka bang ipopromote? Wala na bro. Promote ka! At saka, ginagol din talaga ni William ngayon ang pagbabasketball niya. Lamin niya pong tinatry-outan Kasi gusto ko maging player ng UAAP. and NCAA. And tinutulungan siya ni Gold, guys. So, thank you kay Gold, ang aking half-brother. So, nakikita sila dun sa Manila. Ini-scout siya ni Gold kung saan-saang school. So, sana may mapuntahan niyang mga pinagpamamasahian mo doon. Kaya nga eh. Kaso ngayon, palapit yung pasukan ha. Thank you so much for listening. I hope na napakinggan niyo to habang may ginagawa man kayo or kung di nyo man to natapos, panoorin nyo hanggang dulo hanggang pag may ginagawa kayo. And sana may natutunan kayong lesson. I think our lesson sa conversation na to is understanding and Quality time. forgiveness sa mga taong mga nagawang mali sa'yo. And hopefully, maging ganun din ako. Kasi medyo yung matanimin ako ng sama na loob. Pero iba-iba naman tayo per kada tao. And that's one thing na I admire sa kanya. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye! Bye! We done. Tapos na.